Ang munting kamay na yon, mainit, nanginginig, at mahigpit na nakakapit sa braso niya. Iyon ang huling alaala niya kay Angelo, ang kanyang bunsong kapatid. Ang lagnat na hindi bumababa. Ang ubo na tila dudurog sa maliliit nitong baga. At ang mga matang nagmamakaawa na hindi niya maintindihan noon. Isang malakas na ugoy ng bus ang gumising sa diwa ni Valentina. Napahawak siya ng mahigpit sa luma niyang bag. Sa loob nito ay ang natitira niyang pera at ang isang pirasong papel na may address ng kanyang bagong pag-asa. Ang mansyon ng mga Montero. Ito na yon. Ang trabahong mag-aahon sa pamilya niya sa hirap. Ang trabahong tutulong sa kanya na kalimutan ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan habang pinapanood niyang mawala ang isang mahal sa buhay. Hindi niya hahayaang maulit iyon nang bumaba siya sa tapat ng isang nagtataasang pader na may gate na tila halimaw na bakal. Halos manliit si Valentina. Ang mansyon ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman na hindi niya kayang isipin. Sinalubong siya ng isang may edad ng kasambahay, si Manang Celia ang headmaid. Matapos ang ilang paalala at pagtuturo, dinala siya nito sa hardin kung saan niya unang makikita ang kanyang mga amo. At doon, sa gitna ng mga mamahaling rosas, nakita niya ang isang anghel. Isang batang babae na may 7 taong gulang, nakaupo sa isang wheelchair. Mahaba ang buhok nito. At kahit na may lungkot sa kanyang mga mata, hindi maikakaila ang angking ganda nito. Hawak nito ang isang libro, ngunit ang tingin ay nasa malayo. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaking nasa mid-40s, si Mr. Roberto Montero. Makisig at halatang mayaman, pero may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. At nakapulupot sa braso nito ang isang babaeng tila kinuha mula sa isang magazine. Maputi, matangkad, at perpekto ang bawat anggulo ng kanyang mukha. Siya si Patricia, ang fiancé ni Roberto. Ikaw na pala si Valentina, sabi ni Roberto. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Welcome sa aming tahanan. Magandang hapon po, sir. Ma'am, magalang na bati ni Valentina. Bahagyang nakayuko. Ngumiti si Patricia. Isang ngangiting kasing perpekto ng kanyang mukha. We're so happy to have you. I hope you'll be happy here. Ang boses niya ay malambing, pero ang mga mata niya ay tila sinusuri ang pagkatao ni Valentina. Malamig, mapanuri, lumapit si Valentina sa bata. Hello, sabi niya sa pinakamalumanay niyang boses. Ako si Valentina, pero pwedeng Yaya Val na lang. Tumingala ang bata at sa unang pagkakataon, nakita ni Valentina ang isang kislap sa malulungkot nitong mga mata. Ako po si Isabela. Sa sumunod na oras, tila lumutang sa alapaap si Valentina. Mabait si Sir Roberto at si Isabela. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay isang matalinong bata, ngunit hindi niya maialis ang pakiramdam na may mali. Isang anino na bumabalot sa magandang hardin na yon, at ang aninong yon ay may anyo ni Patricia. Nag-aalok ng merienda si Manang Celia. Kinuha ni Isabela ang isang baso ng orange juice, ngunit dahil sa kanyang mahinang mga kamay, dumulas ito. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Tumapon ang malamig na orange juice sa puting-puting bestida ni Patricia. Natahimik ang lahat. Nako, sorry po ma'am. Mabilis na sabi ni Valentina, sabay kuha ng tissue. Pero bago pa siya makalapit, isang matamis na tawa ang narinig niya mula kay Patricia. Oh sweetie, it's okay. It's just a dress. Aksidente lang. Niyakap pa nito si Isabela, na takot na. Don't worry. Nakita ni Valentina kung paano gumaan ang mukha ni Sir Roberto, tila nagpapasalamat sa pag-unawa ng kanyang mapapangasawa. I need to take this call, sabi ni Roberto at bahagyang lumayo para sagutin ang kanyang cellphone. At sa sandaling iyon, nawala ang ngiti ni Patricia. Ang mukha niyang parang anghel ay biglang naging demonyo.
Hinawakan niya ng mahigpit ang munting braso ni Isabela. Napakislot ang bata sa sakit at bumulong si Patricia, sapat lang para marinig ni Valentina. Ano ka ba? Pabigat ka talaga, kahit kailan. Tanga! Nanigas si Valentina sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng mga salitang yon ay tila tumusok sa kanyang puso. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata ni Isabela bago ito mabilis na yumuko. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bawiin ang bata. Pero sino siya? Isang bagong katulong lang. Lumipas ang araw na parang isang masamang panaginip. Gumagawa si Valentina, pero ang isip niya ay laging bumabalik sa hardin. Sa pekeng ngiti, sa mahigpit na hawak, sa masakit na bulong. Gabi. Tahimik na ang buong mansyon. Papunta na sana si Valentina sa kanyang kwarto nang mapadaan siya sa library. Bahagyang bukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Patricia, pero iba na ang tono nito. Hindi na malambing. Puno ito ng galit at pagkainip. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto. Hindi ako pwedeng maghintay. Kailangan kong makuha ang pera. Bilisan mo ang pag-ayos ng mga papeles para sa pesteng bata na yon. Napatakip si Valentina sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbi. Ang puso niya ay kumakarera na parang kabayong hinahabol. Pera, mga papeles, at ang pinakamasakit sa lahat, pesteng bata. Sa sandaling iyon, alam na ni Valentina, ang mansyon na ito ay hindi isang palasyo, isa itong kulungan. At si Isabela ang anghel na nakakadena sa loob nito. Hindi nakatulog si Valentina ng gabing iyon. Ang mga salitang narinig niya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Parang sirang plaka, pesteng bata. Kailangan kong makuha ang pera. Mga papeles, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Baka mali lang ang dinig niya. Baka pagod lang siya. Imposibleng ang isang babaeng kasing ganda at kasing edukada ni Patricia ay may kakayahang mag-isip ng ganoon kasama. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang namumuong luha sa mga mata ni Isabela sa hardin. Ang takot, ang sakit. Kinabukasan, ipinangako ni Valentina sa sarili na mas magmamasid siya. Hindi siya gagawa ng konklusyon. Magmamasid lang. Pinuntahan niya si Isabela sa playroom nito. Dala niya ang paborito nitong almusal. Naabutan niyang gumuguhit ang bata. Lumapit siya para silipin ito. Ang ganda naman niyan, Isabela, sabi niya. Ngunit nang makita niya ang iginuhit nito, tila nanlamig ang kanyang sikmura. Ang papel ay puno ng madidilim na kulay. Itim, abo, maduming pula. May isang bahay na parang kulungan at sa loob ng isang bintanang may rehas, may isang maliit na babae na walang mukha. Nakataas ang mga kamay nito, tila humihingi ng tulong. Isabela, bakit malungkot ang drawing mo? Malumanay niyang tanong. Nagkibit balikat lang ang bata at itinabi ang papel. Kumuha ito ng bago at nagsimulang gumuhit ulit. Sa pagkakataong ito, isang maliwanag na araw ang kanyang ginawa. May mga bulaklak at paru-paro. Tila sinasabi nitong kalimutan na lang ang nauna. Ngunit hindi iyon makalimutan ni Valentina. Sa mga sumunod na araw, lalong naging malapit sina Valentina at Isabela. Kinukwentuhan niya ito, tinuturuang magbasa ng mas maayos, at pinupuri ang bawat munting bagay na nagagawa nito. At sa bawat araw na lumilipas, nakikita ni Valentina ang unti-unting pagbabalik ng nangiti sa mga labi ng bata. Pero habang lumalago ang kanilang samahan, lalo namang umiinit ang mga mata ni Patricia. Laging may napapansin si Patricia. Laging may mali. Isang hapon, habang nag-aayos si Valentina ng mga magazine sa sala, bigla siyang sinita nito sa harap ng dalawa pang kasambahay. Valentina, hindi ba't sinabi ko na dapat nakaayos yan according to the publication date? Bobo ka ba? O nagbibingi-bingihan ka lang? Napayo ko si Valentina. Sorry po, ma'am. Laging sorry. Puro ka na lang sorry.
Kung hindi mo kayang gawin ang isang simpleng trabaho, sabihin mo lang, maraming nag-aabang na pumalit sa'yo. Umalis si Patricia, iniwan si Valentina na hiyang-hiya at nanginginig sa galit at pighati. Ang mas masakit pa ay nang dumating si Sir Roberto ng gabing iyon. Nakita nito si Patricia na nagbabasa ng libro para kay Isabela sa sala. Isang perpektong eksena ng isang masayang pamilya. "You are a blessing, Patricia," narinig ni Valentina na sabi ni Sir Roberto. "Hindi ko alam kung anong gagawin namin ni Isabela kung wala ka." Naramdaman ni Valentina ang pag-ipon ng luha sa kanyang mga mata. Paano niya sasabihin ang katotohanan sa isang lalaking ganito kabulag? Paano siya paniniwalaan? Nang gabing iyon, nilagnat si Isabela. Mataas. Hindi mapakali ang bata sa kanyang higaan at panay ang ungol. Si Valentina ang nag-alaga dito, naglalagay ng basang bimpo sa noo nito. Sa kalagitnaan ng gabi, nagsimulang magsalita si Isabela habang nananaginip. Nanginginig ang boses nito, puno ng takot. "Wag, Tita Patricia. Ayoko doon. Ayoko po doon." Napahawak si Valentina sa kanyang dibdib. "Doon? Saan?" Pinakalma niya ang bata hanggang sa ito'y muling nakatulog. Nang masigurado niyang mahimbing na ito, lumabas siya ng kwarto para kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, narinig niya ulit ang boses ni Patricia mula sa study room. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang pinto ay nakaawang ng kaunti. Naka-headset si Patricia, pero sapat ang lakas ng boses niya para marinig ni Valentina. "Yes, Doctor. The papers are almost ready." "Oh, pumayag na siya. Kailangan lang nating ayusin ang huling detalye." May sandaling katahimikan. Siguraduhin mong mukhang lihitimo ang lahat. Roberto must believe na ang special facility na to ang tanging solusyon. Nanlamig ang buong katawan ni Valentina. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga piraso ng yelo. Doktor, special facility, tanging solusyon. Ang mga salita ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ayoko doon. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi ito guni-guni. Hindi ito pagkakamali. May isang napakalupit na plano at si Isabela ang nasa sentro nito. 8 numero sa isang spreadsheet. Iyon ang mundo ni Roberto Montero sa nagdaang 10 oras. Mga porsyento ng kita, mga projection sa susunod na quarter, at ang walang katapusang presyon na mapanatili ang imperyong kanyang binuo. Pagod na pagod siyang sumandal sa kanyang upuan sa opisina. Sa labas, ang syudad ay kumikinang, isang testamento sa kapangyarihan at ambisyon. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang malawak na kawalan. Napabuntong hininga si Roberto. Mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Elena, ang trabaho ang naging kanyang kanlungan. Mas madaling harapin ang mga numero kaysa sa mga matang malulungkot ng kanyang nag-iisang anak. Umuwi siya sa isang mansyon na tahimik at malamig. Dati, ang bawat sulok nito ay puno ng tawa ni Elena. Ngayon, ang naririnig na lang niya ay ang mahinang paggulong ng wheelchair ni Isabela at ang sarili niyang mga yabag. Pumasok siya sa kanyang study. Ang unang ginawa niya, tulad ng gabi-gabi, ay kunin ang litrato ni Elena na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang ngiti nito, ang buhay sa mga mata nito. "Anong gagawin ko, mahal ko?" bulong niya sa hangin. "I'm failing. Nabibigo ko ang anak natin." Hinaplos niya ang malamig na salamin ng picture frame. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang anak. Hindi niya alam kung paano ito kakausapin, kung paano aabutin ang anumang nasa loob ng munting puso nito. "Roberto?" Isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Patricia. Nakatayo ito sa may pinto. May dalang isang tasa ng tsa. Sa paningin ni Roberto, siya ang liwanag na pumasok sa madilim niyang mundo. Maganda, matalino, at higit sa lahat, naiintindihan siya. "Nag-aalala ako sa'yo."
Sabi nito, inilapag ang tsaa sa kanyang mesa. At nag-aalala rin ako para kay Isabela. Umupo si Roberto. Ito na naman, ang usapang pilit niyang iniiwasan. Patricia, pagod lang ako. Umiling si Patricia. Ang mga mata niya ay puno ng sinserong pag-aalala. O iyon ang akala ni Roberto. Hindi lang ito pagod, Roberto. Nakikita ko si Isabela. Palagi siyang malungkot. Palagi siyang takot. At habang tumatagal, palala ito ng palala. May inilapag siyang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay tila isang hatol. Nag-research ako. Kumonsulta ako sa mga espesyalista. Sabi ni Patricia, ang boses niya ay mahina na. Ito ang mga findings nila. Binuklat ni Roberto ang folder. Puno ito ng mga dokumentong mukhang opisyal, mga medical terms na hindi niya maintindihan, at isang sulat mula sa isang Dr. Alcaraz na nagre-rekomenda ng isang agarang solusyon. Ano to? Tanong niya. Kahit na nagsisimula ng manikip ang kanyang dibdib, ang mga mata ni Patricia ay bahagyang nanubig. Hinawakan nito ang kanyang kamay. May isang special facility sa Tagaytay, Roberto. Hindi ito ospital. Isa itong lugar kung saan matutulungan nila si Isabela. Matuturuan siyang maging mas independent at higit sa lahat, matutulungan siyang harapin ang kanyang trauma. Trauma? Naguguluhang tanong ni Roberto. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Patricia. Ang pagkawala ni Elena, ang kondisyon niya, masyadong mabigat para sa isang bata. Ginagawa ko to dahil mahal na mahal ko kayo, Roberto. Para din to sa ikabubuti ni Isabela. Natahimik si Roberto. Tinitigan niya ang mga papel. Ang pangalan ng pasilidad, Viridian Wellness Sanctuary. Ang ganda pakinggan. Ang luhikal pakinggan. Tila ito na ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin, pero may isang bahagi sa kanya na sumisigaw. Isang maliit na tinig na nagsasabing mali ito. Nang gabing iyon, hindi siya halos makatulog. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Isabela. Mahimbing itong natutulog, payapa ang muka. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isa siyang perpektong anghel. Umupo si Roberto sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Ang liit. Ang hina. Paano niya magagawang ilayo ito sa kanya? Ngunit bumalik sa isip niya ang mga salita ni Patricia. Para sa ikabubuti niya, ang mga papel, ang rekomendasyon ng doktor. Marahil, ang pagmamahal ay nangangahulugan din ng pagpaparaya kahit gaano pa ito kasakit. Marahil, ito ang kailangan niyang gawin bilang isang ama. Ang magtiwala sa mga mas nakakaalam. Hinalikan niya sa noo ang kanyang anak. Isang halik na may bigat ng isang desisyon. Kinabukasan, ipinatawag niya si Valentina sa kanyang study. Mukha itong pagod at may bakas ng pag-aalala sa mga mata. Tumayo si Roberto, inayos ang kanyang damit at isinuot ang maskara ng isang CEO na gumagawa ng isang mahirap ngunit kinakailangang desisyon. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Valentina, sabi niya sa isang formal na tono, ihanda mo ang mga gamit ni Isabela. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng dalaga. Sa isang linggo, pagpapatuloy niya, umiiwas ng tingin. Aalis na siya para sa kanyang treatment sa model. Sige. Narito na ang ika-4 na kabanata kung saan magsisimulang kumilos si Valentina. Kabanata 4. Treatment. Ang salitang yun ay parang bombang sumabog sa loob ng isipan ni Valentina. Nakatayo siya sa harap ni Sir Roberto, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, hindi, wag ninyong gawin. Niloloko lang kayo. Pero anong lumabas sa bibig niya? Opo, sir. Isang salita ng pagsunod. Isang salitang nagbigay ng bigat na parang bato sa kanyang dibdib. Habang papalabas siya ng study, sinalubong siya ng tingin ni Patricia na naghihintay sa labas.
May isang nangiting tagumpay sa mga labi nito. Isang nangiting hindi aabot sa mga matang puno ng yelo. Sa sandaling iyon, alam ni Valentina na wala siyang ibang pagpipilian. Kung lalaban siya ng harapan, matatalo siya. Sino ang paniniwalaan ni si Roberto? Ang kanyang perpektong fiancé o ang isang hamak na katulong? Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng patunay. Nagsimula ang kanyang tahimik na giyera. Ang cellphone niya, na dati ay para lang sa tawag sa kanyang pamilya, ay naging kanyang sandata. Sa tuwing aalis si Patricia sa isang silid, tinitingnan niya kung naka-on ang voice recorder. Ang bawat salita ay mahalaga. Isang umaga, habang tinutulungan ni Valentina si Isabela sa pagsusuklay, pumasok si Patricia. Akala nito ay silang dalawa lang ng bata. "Bakit ba ang gusot-gusot ng buhok mo?" sabi ni Patricia, sabay hila sa suklay. "Hindi ka ba marunong mag-ayos ng sarili mo? Talagang wala kang silbi." Napangiwi sa sakit si Isabela. "Sorry po, tita. Huwag mo akong matita-tita. Just be quiet. Ang ingay-ingay mo kahit hindi ka nagsasalita." Nakatago sa bulsa ng bestida ni Valentina, ang kanyang cellphone ay tahimik na nagre-record ng lahat. Ngunit tila may mga mata at tenga si Patricia sa lahat ng dako. Nararamdaman niyang nagbago ang kilos ni Valentina. Nararamdaman niya ang pagmamanman at sinimulan niya ang kanyang kontra-atake. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang nawawalang alahas na milagrong natagpuan malapit sa gamit ni Valentina. Isang mamahaling damit na aksidenteng namantsahan habang naglalaba si Valentina. Isang hapon, ipinatawag siya ni Sir Roberto. Sa mesa ay nakapatong ang isang basag na vase. Isa itong antik na regalo pa ng lola ni Roberto. "Valentina, anong nangyari dito?" tanong ni Roberto. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Hindi ko po alam, sir. Naglilinis lang po ako." "Sinungaling!" putol ni Patricia na nakatayo sa tabi ni Roberto. "Nakita kita. Nakita kong binangga mo yan. At pagkatapos ay tinago mo lang ang mga bubog sa ilalim ng carpet." "Hindi po totoo yan," depensa ni Valentina. Nanginginig ang boses. Tinitigan siya ni Roberto at ang nakita ni Valentina sa mga mata nito ay hindi galit, kundi pagod. Pagod na sa mga problema. "Valentina, mag-ingat ka naman sa susunod." Alam ni Valentina na sa isip ni Sir Roberto, siya na ang may kasalanan. Paunti-unti, sinisira ni Patricia ang kanyang kredibilidad. Ang pinakamasama ay nangyari isang gabi. Nag-iisa si Valentina sa kusina, naghuhugas ng mga plato. Biglang pumasok si Patricia, walang ibang tao. "Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo?" sabi nito sa isang mapanganib na boses. Hindi umimik si Valentina. Lumapit si Patricia. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo. "Makinig ka, probinsyana. Isa kang langgam. At ako, anumang oras, kaya kitang tapakan." Humakbang pa ito palapit. "Isang salita mo lang sa pulis o kay Roberto. Sisirain ko hindi lang ang buhay mo, kundi pati ang pamilya mo sa probinsya. Maliwanag?" Naramdaman ni Valentina ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang takot ay napalitan ng tapang. "Bakit niyo po ito ginagawa sa isang batang walang kalaban-laban?" Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Patricia. "Dahil kaya ko. At dahil isa siyang sagabal." Umalis si Patricia na parang walang nangyari. Naiwan si Valentina na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Ang banta sa kanyang pamilya. Iyon ang nagtulak sa kanya sa bingit. Kinabukasan, habang nasa banyo siya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. "Hello? Valentina, si nanay mo to. Anak, ayos ka lang ba dyan?" "Opo, nay." "Bakit po?" "Wala naman. May nagpunta kasi dito kanina. Isang lalaki, maayos manamit. Nagtatanong tungkol sa'yo. Kung saan ka raw nagtatrabaho. Kung kamusta na raw kami." "Kinabahan ako, anak." Biglang nanuyo ang lalamunan ni Valentina. Ang mga salita ni Patricia ay bumalik sa kanya.
malinaw na parang kristal. Sirain ko, pati ang pamilya mo sa probinsya. Hindi ito isang simpleng banta. Ito ay isang pangako. Ang takot na naramdaman ni Valentina matapos ang tawag ng kanyang ina ay iba sa lahat. Hindi na ito tungkol sa kanyang trabaho. Hindi na rin lang ito tungkol kay Isabela. Buhay na ng kanyang pamilya ang nakataya. Pero sa halip na panghinaan ng loob, isang kakaibang determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. Ang halimaw na si Patricia ay kailangang mapigilan. Kailangan niyang makahanap ng isang bagay na hindi maitatanggi. Isang bagay na kahit si Sir Roberto ay hindi kayang ipagkibit-balikat. Alam niyang ang sagot ay nasa study room ni Patricia. Iyon ang pugad ng ahas. Doon ito ginagawa ang lahat ng kanyang mga masasamang plano. Nag-abang siya ng pagkakataon. At dumating iyon isang Huwebes ng hapon. May mahalagang meeting si Patricia sa labas, isang lunch date, kasama ang mga kaibigan niyang sosyal. Si Roberto naman ay nasa opisina. Si Isabela ay natutulog. Ito na ang pagkakataon niya. Nanginginig ang mga kamay ni Valentina habang dahan-dahan niyang pinihit ang siradura ng pinto ng study. Salamat sa Diyos at hindi ito nakalak. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango at katad. Malinis at organisado ang lahat. Masyadong organisado. Saan siya magsisimula? Binuksan niya ang mga drawer ng malaking lamesa. Puro mga papeles ng kumpanya ni Sir Roberto, mga resibo mula sa mga designer na butik, mga imbitasyon sa mga party. Walang kahit anong kahina-hinala. Tiningnan niya ang oras. 10 minuto na ang nakalipas. Baka bumalik si Patricia ng mas maaga. Kailangan niyang bilisan. Napatingin siya sa isang maliit na filing cabinet na nakatago sa gilid, sa likod ng isang malaking halaman. Mukhang hindi ito madalas gamitin. Sinubukan niyang buksan. Nakalock. Kinabahan si Valentina. Malamang, nandito ang mga sikreto. Tiningnan niya ang paligid, naghahanap ng kahit anong pwedeng gamitin. Nakakita siya ng isang paperclip sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito at sinubukang gayahin ang mga napapanood niya sa pelikula. Ilang subok. Walang nangyari. Nang malapit na siyang sumuko, narinig niya ang isang mahinang click. Bumukas ito. Nagmamadali niyang binuklat ang mga folder sa loob. Karamihan ay mga bank statement at investment portfolio. Ngunit sa pinakalikod, may isang manipis na folder na may kakaibang label. IM Project. IM Isabela Montero. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang pirasong papel. Ang isa ay mukhang isang legal na dokumento. Hindi niya maintindihan ang lahat ng mga salita, pero nabasa niya ang mga katagang Last Will and Testament of Elena Montero at Isabela Montero Trust Fund. May isa pang papel, isang quotation mula sa isang kumpanya. At dito nanlaki ang mga mata ni Valentina. Ang pangalan ng kumpanya ay Viridian Wellness Sanctuary. Ang lugar kung saan nila dadalhin si Isabela. Pero ang nakasulat sa ilalim ay hindi mga serbisyong medikal. Nakasulat doon, Asset Management and Guardianship Services. Napakpunot ang noo niya. Asset Management? Guardianship? Anong kinalaman nito sa isang treatment facility? Sa ilalim ng papel, may isang numero ng account at isang malaking halaga. Isang halagang sapat na para bumili ng isang buong baryo sa probinsya nila. Naintindihan niya, ito ang pera. Ito ang perang tinutukoy ni Patricia sa telepono. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bulsa at mabilis na kinuna ng litrato ang bawat pahina. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa kaba at galit. Isasara na sana niya ang folder nang may isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa loob. Isang resibo. Isang lumang resibo mula sa isang flower shop at sa likod nito may nakasulat na pangalan at numero. Rico Santos. Sino si Rico Santos? Isinara niya ang folder, ikinabit pabalik ang paperclip sa mesa at inayos ang lahat na parang walang nangyari. Tamang-tama. Dahil sa di kalayuan,
Narinig na niya ang tunog ng sasakyan ni Patricia na papasok sa gate. Mabilis siyang lumabas ng study, isinara ang pinto at naglakad palayo na parang walang alam. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto, tinitigan niya ang mga litrato sa kanyang cellphone. Ang trust fund, ang guardianship services, ang pangalang Rico Santos. Hindi pa niya alam kung paano nagkakakonekta ang lahat. Pero isa lang ang sigurado niya. Hindi ito tungkol sa pagpapagaling kay Isabela. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. At sa gitna ng lahat ng ito, narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Si Patricia. Valentina? Nagtayuan ang mga balahibo ni Valentina. May hinahanap ka ba, Valentina? Tanong ni Patricia mula sa labas. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Itinago ni Valentina ang cellphone sa ilalim ng unan at pilit na pinakalma ang sarili bago buksan ang pinto. Wala po, ma'am. Magpapahinga lang po sana ako saglit. Iyon ang lumabas sa bibig ni Valentina, ngunit ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Nakatayo si Patricia sa harap niya, nakapamewang, ang mga mata ay parang x-ray na tumitingin hanggang sa kanyang kaluluwa. Talaga? Sabi ni Patricia. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pumasok kasi ako sa study ko kanina. Amoy pawis, amoy takot, katulad ng amoy mo ngayon. Hindi nakakibos si Valentina. Nahuli na ba siya? Naglakad pa ikot si Patricia sa loob ng maliit na kwarto. Hinahaplos ang mga lumang kasangkapan na parang isang reyna. Alam mo, Valentina, sa mundong ito, may dalawang klase ng tao. Ang mga maninila at ang mga sinisila. The predators and the prey. At ikaw, halatang halata, kung saan ka kabilang. Huminto ito sa harap niya. Kaya isang payo lang, manatili ka sa lugar mo. Dahil kapag sinubukan ng isang kuneho na maging leon, kinakain lang siya ng buhay. Di umalis si Patricia. Iniwan si Valentina na nanginginig at basang-basa sa pawis. Hindi siya nahuli, pero iyon ay isang babala. Isang malinaw na babala na alam ni Patricia na may ginagawa siya. Kinagabihan, hindi mapakali si Valentina. Tinititigan niya ang mga litrato sa kanyang cellphone, ang trust fund, ang guardianship, ang pangalang Rico Santos. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng taong makakapagpaliwanag sa kanya ng lahat ng ito. Naalala niya si Maya, ang kanyang pinsan, na nagtatrabaho bilang isang paralegal sa isang maliit na law firm sa Maynila. Hindi sila masyadong malapit, pero alam niyang matalino ito at mapagkakatiwalaan. Naglakas loob siyang tumawag. Sa una ay puro kamustahan hanggang sa sinabi niya ang kanyang problema. Ipinadala niya ang mga litratong nakuha niya sa pamamagitan ng isang secure messaging app. Teka lang, Val. I-check ko to, sabi ni Maya. Mukhang seryoso yan. Tawagan kita mamaya. Ang paghihintay ang pinakamasakit na parte. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat tunog ng yabag sa labas ng kanyang pinto ay nagpapakaba sa kanya. Pagkalipas ng halos 2 oras, tumawag si Maya. At ang boses nito sa kabilang linya ay hindi na kalmado. Puno ito ng pag-aalala at pagkasindak. Val, nasaan ka? Nasa kwarto ko. Bakit? Makinig kang mabuti, sabi ni Maya. Bumubulong na. Ang Viridian Wellness Sanctuary ay hindi isang medical facility. Isa itong shell company, isang kumpanyang ginawa sa papel lang. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Valentina. Nararamdaman ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ginamit ko ang access ko sa database. Ang kumpanyang yan ay nakarehistro bilang isang financial consultancy firm. At alam mo ba kung sino ang may-ari? Hindi sumagot si Valentina. Isang lalaking nagngangalang Ricardo Rico Santos. Nanlaki ang mga mata ni Valentina. Ang pangalan sa likod ng resibo. Nagkakakonekta na ang lahat. Val, may mas malala pa. Pagpapatuloy ni Maya. Ang guardianship na nakasulat dyan, hindi lang yan simpleng pag-aalaga.
Kapag na-institutionalize ang isang minor, lalo na't may disability, pwedeng mag-apply ang isang tao para maging legal guardian. At kapag nangyari yon, ang guardian ang magkakaroon ng kontrol sa lahat ng assets ng bata. Kasama na ang trust fund. Biglang naunawaan ni Valentina ang buong plano. Ang napakalupit na plano. Hindi nila ilalayo si Isabela para gamutin. Ilalayo nila si Isabela para ikulong, para ideklarang incompetent. At kapag nangyari iyon, si Patricia bilang magiging asawa ni Roberto at kasabwat si Rico Santos ang magkakaroon ng legal na kapangyarihan para nakawin ang milyon-milyong pisong pamana ng ina ni Isabela. "Oh Diyos ko," bulong ni Valentina, napahawak sa kanyang bibig. Mas masahol pa ito sa inaakala niya. Ito ay purong kasamaan. "Valentina, mag-ingat ka," sabi ni Maya sa huling pagkakataon. Ang boses ay puno ng babala. Ang may-ari ng kumpanyang yan, si Rico Santos, ay may criminal record, illegal recruitment at estafa. Kilala siyang loan shark sa ilalim ng mundo. Pagkababa niya ng telepono, tila gumuho ang mundo ni Valentina. Si Patricia ay hindi lang isang masamang madrasta. Isa siyang kriminal. Isang desperadong kriminal na kasangkot sa mga mapanganib na tao. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Ang pagmamadali ni Patricia na makuha ang pera, ang mga banta, ang pagbisita sa kanyang pamilya. Malamang may malaking utang si Patricia kay Rico Santos at ang trust fund ni Isabela ang kabayaran. Hindi na lang ito isang laban para sa kapakanan ng isang bata. Ito ay isang laban na maaari niyang ikamatay. Nakatitig si Roberto sa anak. Magkaharap sila sa hapagkainan, isang mahabang mesa na gawa sa mahogany na tila 10 beses na mas malaki kaysa sa kailangan nila. Ang katahimikan sa pagitan nila ay halos nakakabingi, binabasag lang ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. 3 araw na lang. 3 araw na lang bago umalis si Isabela. At sa nagdaang mga araw, napapansin ni Roberto ang isang pagbabago sa kanyang anak. Dati, malungkot lang ito. Ngayon, may takot. Isang malalim na takot na nakikita niya sa mga mata nito sa tuwing lumalapit si Patricia. "Kumain ka pa, sweetie?" sabi ni Patricia. Inilalapit ang isang kutsarang pagkain kay Isabela. Umiling ang bata. Umurong sa kanyang wheelchair. "Isabela, anak, makinig ka kay Tita Patricia mo," sabi ni Roberto. Sinubukan gawing banayad ang kanyang boses, pero mas lalong umiling si Isabela. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. "Sige na, mahal. It's good for you." Pilit ni Patricia. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Tingnan mo, sinusubuan ka na ni Tita." Biglang itinulak ni Isabela ang kamay ni Patricia. "Ayoko." Sigaw nito, isang sigaw na puno ng pighati at takot. Natapon ang pagkain sa mamahaling carpet. "Isabela!" Saway ni Roberto, nagulat sa inasal ng anak. "Nako, Roberto, hayaan mo na," sabi ni Patricia. Mabilis na kumuha ng table napkin. Ang boses niya ay malumanay, pero nakita ni Roberto ang isang mabilis na kislap ng galit sa mga mata nito bago ito nawala. Ganyan daw talaga ang mga sintomas ng kondisyon niya. Nagiging irrational. Kaya nga kailangan na niya ang tulong ng mga espesyalista. May kung anong hindi tama. Pakiramdam ni Roberto, may isang piyesa sa puzzle na hindi niya makita. Nang gabing iyon, sinubukan niyang kausapin ang kanyang anak. Kumatok siya at pumasok sa kwarto nito. Naabutan niya si Isabela na nakatingin sa labas ng bintana. Yakap-yakap ang isang lumang teddy bear. "Anak," sabi niya, umupo sa tabi ng kama. "Galit ka ba kay Daddy?" Umiling si Isabela, hindi tumitingin sa kanya. "Tungkol sa pag-alis mo, para sa'yo din naman yon, para gumaling ka." Biglang humarap si Isabela, ang mga mata ay puno ng luha. "Pero ayoko po doon, Daddy."
Bakit naman? Magiging masaya ka doon. Marami kang magiging kalaro. Sabi po ni Yaya Val. Nagsimula ang bata, pero bigla itong natigilan. Napakagat ito sa kanyang labi. Tila may naalalang bawal sabihin. Anong sabi ni Yaya Val? Tanong ni Roberto. Biglang naging interesado. Umiling ulit ang bata. Wala po. At tumalikod na ito, niyakap ang kanyang teddy bear. Isang pader na naman ang humarang sa pagitan nilang dalawa. Ang pagbanggit sa pangalan ni Valentina ay nag-iwan ng isang katanungan sa isip ni Roberto. Nitong mga huling araw, napapansin din niyang kakaiba ang kilos ng kanilang bagong katulong. Palagi itong balisa. Palagi itong tila may binabantayan. At madalas, nahuhuli niya itong pasimpleng sumusulyap sa kanya na para bang may gusto itong sabihin pero hindi magawa. Naalala niya ang mga sinabi ni Patricia. Napapansin ko, Roberto, palagi siyang pabulong-bulong. Nag-aalala ako para sa kanya. At kay Isabela, kinabukasan, habang nagkakape siya sa library, hindi sinasadyang pumasok si Patricia. Hawak ang kanyang tablet. Mahal, tingnan mo to, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kinuha ko lang sa CCTV kanina. Tingnan mo ang ginagawa ni Valentina. Ipinakita nito sa kanya ang isang video. Si Valentina, nasa hardin, kausap ang kanyang cellphone. Hindi marinig ang audio, pero ang kilos nito ay balisa. Pabalik-balik ito ng lakad at sa isang punto ay napasabunot ito sa kanyang buhok at sumigaw. Walang kamalay-malay si Roberto na ang eksenang yon ay sinadyang kunan ni Patricia matapos nitong sabihan si Valentina na may nakitang ahas sa hardin. Tingnan mo, Roberto, sabi ni Patricia. Ang boses ay ay malungkot. Hindi na siya stable. Hindi na siya ligtas para sa anak mo. Tinitigan ni Roberto ang video. Ang babaeng sumisigaw. Ang anak niyang umiiwas sa kanya. Ang mga papeles mula sa doktor. Ang mga paliwanag ni Patricia. Lahat ay tila nagtuturo sa isang konklusyon. Si Valentina ay problema. At ang treatment ni Isabela ang solusyon. Ngunit kahit na sinasabi iyon ng kanyang isip, ang puso niya ay may ibinubulong na iba. Isang duda, isang maliit na tinik na hindi niya matanggal. Ang tinik na yon ay may pangalan, Valentina. Isang araw na lang ang natitira. 24 na oras bago kunin ng kadiliman ang anghel ng mansyon. Ginugol ni Valentina ang buong araw na yon na parang isang anino. Bawat kilos niya ay may bigat. Bawat paghinga niya ay may sakit. Sinubukan niyang lapitan si Sir Roberto ng 3 beses. Sa bawat pagkakataon, mayroong dahilan para hindi sila magkausap. Isang importanteng tawag, isang biglaang bisita, o si Patricia na bigla na lang susulpot at hihilahin ang atensyon nito. Ito ay isang perpektong bitag. At si Valentina ay walang magawa, kundi panoorin ang dahan-dahang pagsara nito. Ang huling pag-asa niya ay ang gabi. Kapag tulog na ang lahat, susubukan niyang kausapin si Roberto kahit anong mangyari. Pero iba ang plano ni Patricia. 9:00 ng gabi, ipinatawag siya ni Roberto sa study. Pagpasok niya, nakita niya itong nakaupo sa kanyang silya. Ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Si Patricia ay nakatayo sa likod nito. Ang mga kamay ay nakapatong sa balikat ni Roberto na parang isang reyna na nagbabantay sa kanyang trono. Valentina, maupo ka, sabi ni Roberto sa isang boses na malamig at formal. Umupo si Valentina. Ang mga kamay niya ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Ito na ba yon? Ito na ba ang pagkakataon niyang magsalita? Sa loob ng maikling panahon mo dito, pagsisimula ni Roberto, ipinagpapasalamat ko ang iyong serbisyo, lalo na ang pagiging malapit mo kay Isabela. May kaunting pag-asa na umusbong sa puso ni Valentina. Ngunit,
pagpapatuloy ni Roberto, at ang salitang iyon ay parang pumunit sa pag-asang yon. May mga bagay na nakarating sa aking atensyon, mga bagay na hindi ko maaaring palampasin, ang iyong eratikong pag-uugali, ang iyong emosyonal na instability. Sir, hindi po totoo yan, mabilis na sabi ni Valentina. May gusto po akong sabihin sa inyo, tungkol po kay Ma'am Patricia at sa plano niya para kay Isabela. Tumingin si Roberto kay Patricia na malungkot lang na umiling. Valentina, tama na, sabi ni Roberto. Ang boses ay may halong pagod at awa. This is exactly what I'm talking about. These accusations, these fantasies. Hindi po ito pantasya. Totoo po ang lahat. Pagpupumilit ni Valentina, nararamdaman na ang pag-init ng kanyang mga mata. May ebidensya po ako. Valentina, I have made my decision. Ang mga salitang iyon ay pinal, tila isang martilyo na humampas sa kanyang dibdib. Para sa kapakanan ng lahat, lalo na ni Isabela, I have to let you go. Inaasahan kong makaalis ka na bukas ng umaga. Ang iyong huling sahod at separation pay ay ibibigay sa'yo. Gumuho ang mundo ni Valentina. Tumingin siya kay Roberto, nagmamakaawa. Ngunit ang nakita niya ay isang pader. Isang pader na matagal nang itinayo ni Patricia. Tumingin siya kay Patricia at sa likod ng malungkot nitong maskara, nakita niya ang ningning ng tagumpay sa mga mata nito. Natalo siya. Tumayo si Valentina. Walang lakas na lumabas ng study. Bawat hakbang ay parang may pasan siyang 1,000 kilong bigat. Sa kanyang kwarto, humagulgol siya. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sama ng loob, takot, at kabiguan. Nabigo siya. Nabigo niyang iligtas si Isabela. Nabigo niyang tuparin ang pangako sa sarili na hindi nahahayaang may isa pang inosenteng buhay na masaktan. Habang nag-iimpake siya, ang bawat damit na kanyang tinitiklop ay parang isang paalam. Paalam sa ngiti ni Isabela. Paalam sa pag-asang mabago ang kanilang kapalaran. Alam niyang wala nang saysay na ipakita pa ang ebidensya. Hindi na siya paniniwalaan. Itinuring na siyang baliw. Ngunit hindi niya kayang umalis ng walang ginagawa. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang ballpen. Nanginginig ang kamay niyang nagsulat ng isang liham para kay Roberto. Isinulat niya ang lahat. Ang kanyang mga narinig, ang kanyang mga nakita, at ang katotohanan tungkol sa Viridian Wellness Sanctuary. Inilagay niya ang sulat sa isang sobre. Isinilid niya sa loob ang kanyang munting cellphone, ang tanging naglalaman ng lahat ng kanyang ebidensya. Itinupin niya ito at inilagay sa ibabaw ng kanyang kama. Bahala na. Umaasa na lang siya na sa pag-alis niya, may makakita nito. Hating gabi, kailangan niyang makita si Isabela sa huling pagkakataon. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng bata. Mahimbing itong natutulog, walang kamalay-malay, sa kasamaang naghihintay sa kanya paggising. Hinaplos ni Valentina ang buhok nito. Pilit na kinikim-kim ang kanyang mga hikbi. Patawarin mo ako, Isabela, bulong niya. Sinubukan ko. Hinalikan niya ito sa noo, isang malamig na halik ng pamamaalam. Nang tatalikod na siya para umalis, isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang damit. Nagulat si Valentina. Gising si Isabela. Ang mga mata nito ay bukas na bukas, nagniningning sa liwanag ng buwan. Huwag mo akong iwan, Yaya Val, mahinang sabi ng bata. Ang boses ay basag at puno ng takot. Kailangan, Isabela. Pinapaalis na ako ni daddy mo. Pero umiling ang bata. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. May ipapakita ako sa iyo. Hinila ni Isabela ang kamay ni Valentina. Ang munting lakas nito ay puno ng desperasyon. Itinuro nito ang ilalim ng kanyang kama. Napakunot ang noo ni Valentina. Anong mayroon doon? Yumuko siya at sumilip. Sa una ay wala siyang nakita, kundi dilim. Ngunit itinuro ni Isabela ang isang partikular na panel sa sahig na bahagyang natatakpan ng alpombra.
Sinubukan itong abutin ni Isabela, ngunit hindi niya kaya. Tinulungan ito ni Valentina. Gawa sa kahoy ang sahig at ng kanyang kapain, naramdaman niya ang isang maliit na uka. Iyon pala ay isang secret compartment. Isang maliit na pinto sa sahig na halos hindi mo mapapansin. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ng maliit na espasyo, may isang bagay na nakabalot sa tela. Isang tablet. Luma na at halatang matagal nang hindi nagagamit. Ano to, Isabela? Naguguluhang tanong ni Valentina. Kay mami po yan, bulong ng bata. Dati, kapag umaalis siya, iniiwan niya yan na naka-on. Sabi niya, para marinig niya pa rin daw ang boses ko kahit nasa malayo siya. Para siyang magic ears. Magic ears. Nakalimutan na ni Daddy na nandyan yan. Pagpapatuloy ni Isabela. Pero minsan, kapag miss na miss ko na si Mami, binubuksan ko po siya. Nakikita ko yung mga pictures namin. Kinuha ni Valentina ang tablet. May kapal ng alikabok dito. Pamilyar sa kanya ang modelong iyon. Ito yung mga lumang tablet na may automatic recording feature kapag naka-standby mode. Isang feature na dinisenyo para sa baby monitoring. Naramdaman ni Valentina ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang napakaliit, halos imposibleng pag-asa. Isabela, yung mga araw na pumupunta dito si Tita Patricia mo habang wala si Daddy, naka-on ba to? Nanginginig niyang tanong. Tumango si Isabela. Opo, para kunwari. Naririnig pa rin ako ni Mami. Nanlamig ang buong katawan ni Valentina. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinipindot ang power button. Matagal bago ito bumukas. At nang sa wakas ay umilaw ang screen, ang nakita niya ay isang folder na may pangalang Room Recordings. Ang petsa ng mga file ay mula pa noong 1 taon. Pinindot niya ang pinakabagong file na may petsa ng nakaraang linggo. At mula sa munting speaker ng tablet, narinig niya ang boses ni Patricia, malinaw na parang kristal, na puno ng kasamaan na hindi maikakaila. Ano ka ba? Pabigat ka talaga kahit kailan. Tanga! Sumunod ang tunog ng isang mahinang hikbi ni Isabela. Huwag kang iiyak-iyak dyan. Akala mo maaawa ako sa'yo. Isa kang inutil na bata. Isang pagkakamali. Napatingin si Valentina kay Isabela na ngayon ay nakatakip na ng tenga, ayaw nang marinig ang sariling paghihirap. Nag-scroll si Valentina sa iba pang mga files. Naroon ang lahat. Ang bawat paninigaw, ang bawat panlalait, ang bawat salitang parang lason na unti-unting pumatay sa kaluluwa ng isang bata. Ito na. Hindi lang ito ebidensya. Ito ang katotohanan. Isang katotohanang hindi kayang itanggi ni numan. Tinitigan niya ang tablet sa kanyang mga kamay. Ang magic ears na iniwan ng isang ina para protektahan ang kanyang anak mula sa kabilang buhay. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon pa siyang isang gabi. At mayroon na siyang armas na mas matibay pa sa lahat. Ang tinig ng isang anghel na nasasaktan. Kinaumagahan, ang hangin sa mansyon ay mabigat. Bawat isa ay kumikilos ng may formalidad, na parang naglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Si Valentina ay nakatayo sa tabi ng kanyang maliit na maleta, malapit sa pinto. Naghihintay na lang ng huling salita bago tuluyang umalis. Ngunit ang plano niya ay hindi na umalis. Ang plano niya ay maghintay. 8:00 ng umaga, isang itim na van na may logo ng Viridian Wellness Sanctuary ang pumasok sa gate. 2 nurse na nakauniforme ang bumaba. Si Roberto ay bumaba mula sa kanyang kwarto. Bihis na bihis. Sumunod si Patricia, ang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong timpla ng kalungkutan at pag-aalala para sa kapakanan ni Isabela. Okay, let's make this quick and painless, sabi ni Patricia sa mga nurse. Nang sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Ayoko! Ayoko po! Lahat ay napatingala. Si Isabela, nasa kanyang wheelchair, ay pilit na hinaharangan ang pinto ng kanyang kwarto.
habang ang isa pang kasambahay ay pilit siyang hinihila palabas. Isabela, anak, please. Nagsimulang maglakad si Roberto paakyat. Huwag. Daddy, huwag po. Ayokong sumama sa kanila. Ang sigaw ni Isabela ay hindi isang simpleng pagtanggi. Ito ay isang sigaw ng purong takot. Isang sigaw na tumagos sa puso ni Roberto. Isang sigaw na hindi niya pa naririnig mula sa kanyang anak kailanman. Napatigil siya sa gitna ng hagdanan, naguguluhan. Roberto, hayaan mo na ang mga nurse. Sanay sila sa ganito. Sabi ni Patricia, hinahawakan siya sa braso. Ngunit hindi maalis ni Roberto ang kanyang tingin sa nagwawalang anak. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang matandang kasambahay, si Manang Celia, na matagal nang nakikita ang lahat, ngunit natatakot magsalita, ang lumapit kay Roberto. Sir, bulong nito, nanginginig ang boses. Pinabibigay po ni Valentina, para daw po sa inyo. Iniabot nito ang isang sobre, ang sobreng iniwan ni Valentina sa kanyang kama. Tumingin si Roberto mula sa sobre, papunta kay Valentina na tahimik na nakatayo sa gilid at pabalik sa kanyang umiiyak na anak. Ang pagdududa na ilang araw na niyang nararamdaman ay biglang lumaki at naging isang halimaw sa loob niya. Pinunit niya ang sobre. Sa loob ay ang liham. Binasa niya ang unang linya. Sir Roberto, kung nababasa niyo po ito, ibig sabihin ay wala na akong ibang paraan. Pakiusap, pakinggan niyo po ang katotohanan. Kasama ng sulat ang maliit na cellphone ni Valentina. May naka-earphone na nakasaksak dito. Naguguluhan, isinuot ni Roberto ang earphones at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Patricia. Bakit ba ang gusot-gusot ng buhok mo? Hindi ka ba marunong mag-ayos ng sarili mo? Talagang wala kang silbi. Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Iyon ang boses na ginagamit ni Patricia kapag silang dalawa lang, ngunit ang mga salita. Ang lamig, ang lupit. Pinakinggan niya ang sunod-sunod na recordings. Ang bawat isa ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat salita ni Patricia ay isang patalim na tumamatarak sa puso ng kanyang anak. Samantala, sa itaas, nagpupumiglas pa rin si Isabela. Yaya Val, tulungan mo ako. Napatingin si Valentina kay Roberto. Nakita niyang namumutla ito. Ang mga kamay ay nagsisimulang manginig. Ngunit ang recordings sa cellphone ay mahina at putol-putol. Alam ni Valentina na kailangan nito ng pangwakas na dagok. Kalmado siyang naglakad paakyat ng hagdanan. Hawak ang tablet na tila isang sagradong bagay. Ang lahat ng mata ay nasa kanya, lalo na ang mga mata ni Patricia na ngayon ay nag-aapoy na sa galit at kaba. Anong ginagawa mo? Umalis ka na! Sigaw ni Patricia. Ngunit hindi siya pinansin ni Valentina. Lumapit siya kay Roberto na tila wala sa sarili. Sir, sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses, may gusto pong iparinig sa inyo ang tunay na ina ni Isabela. Ibinigay niya ang tablet kay Roberto at pinindot ang play sa pinakamalakas na volume. Ang buong mansyon ay napuno ng boses ni Patricia. Huwag kang iiyak-iyak dyan. Akala mo maaawa ako sa'yo? Isa kang inutil na bata. Isang pagkakamali. Natigilan ang lahat. Ang mga nurse, ang mga kasambahay, maging si Patricia ay natigilan. Ang mukha ay nabahiran ng purong pagkasindak. Sagabal ka sa mga plano ko. Sagabal ka sa buhay ko. Sana hindi ka nalang ipinanganak. Ang bawat salita ay umaling-aungaw sa mamahaling pader ng mansyon. Hinuhubaran si Patricia ng kanyang perpektong maskara sa harap ng lahat. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang mahinang tunog ang narinig, isang hikbi. Nagmumula ito kay Roberto. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin mula sa tablet. Ang mukha niya ay puno ng sakit, pagsisisi at isang uri ng galit na hindi pa nakikita ni Valentina kailanman. Isang galit ng isang amang nagising sa katotohanan
na ipinagkatiwala niya ang kanyang kaisa-isang anak sa isang demonyo. Tumingin siya kay Patricia. Ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang nalilitong businessman. Ang mga mata niya ay mata ng isang hukom. Patricia, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Pumasok ka sa opisina ko. Hinila niya ang earphones mula sa kanyang tenga at bumaling sa mga NARS mula sa Viridian. At kayo, sabi niya, ang boses ay nagbabaga. Umalis kayo sa pamamahay ko. Ngayon din, bago ko patawagan ang mga pulis at ipaimbestiga ang pekeng sanctuary ninyo. Nataranta ang mga NARS. Mabilis silang nagkatinginan at halos magkandara pa sa paglabas ng mansyon. Bumaling si Roberto kay Valentina at sa kanyang anak na ngayon ay humihikbi na lang sa takot at pagkalito. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair ni Isabela at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito hindi bilang isang problema na kailangang ayusin, kundi bilang kanyang anak na nasasaktan. Anak, patawarin mo si Daddy, sabi niya. Ang boses ay basag habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ngunit bago pa man magkaroon ng sandali ng paghilom, isang sigaw ang muling pumuno sa ere. Kasalanan niya ang lahat. Si Patricia. Nakaturo ito kay Valentina. Ang mukha ay nababalot ng galit na parang sa isang nasukol na hayop. Nilason ng babaeng, yan ang isip ninyo. Isang hamak na katulong lang yan. Anong alam niyan? Pero huli na ang lahat. Walang sino man ang nakikinig. Sa opisina ko, Patricia. Ulit ni Roberto, tumatayo. Ngayon din, ang paglalakad papunta sa study ay ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Roberto. Sa likod niya ay si Patricia na ngayon ay tahimik na. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa kanyang mga sigaw kanina. Isinara ni Roberto ang pinto. Ang tunog ng pag-click nito ay parang tunog ng pagsara ng isang kabaong. Umupo siya sa kanyang silya, sa likod ng malaking mesa na nagsisilbing kanyang trono at kanyang kuta. Inilapag niya ang tablet at ang cellphone ni Valentina sa ibabaw nito. Dalawang maliliit na bagay na sumira sa perpektong mundo na kanyang inakala. Umupo ka, sabi niya. Hindi man lang tumitingin kay Patricia, ngunit hindi ito umupo. Nanatili itong nakatayo, ang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Roberto, makinig ka sa akin, sabi nito. Sinusubukang ibalik ang lambing sa kanyang boses. Paka na lang niya ang lahat. In-edit niya ang mga recordings na yan. Gusto niyang sirain tayo. Hindi sumagot si Roberto. Pinindot lang niya ulit ang play sa tablet sa pinakamalakas na volume. Sagabal ka sa mga plano ko. Sagabal ka sa buhay ko. Sana hindi ka nalang ipinanganak. Itigil mo yan! Sigaw ni Patricia. Sa wakas ay nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Oo, sinabi ko yan. Dahil totoo naman, peste siya sa buhay natin. Doon na tumingin si Roberto. At sa kanyang mga mata, wala ng pag-ibig o pagkalito. Tanging malamig na pagkamuhi. Bakit? Tanong niya. Isang simpleng tanong na may bigat ng 1,000 kabiguan. Ang pera ba? Ang trust fund ni Isabela? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Patricia. Pera? Oo, Roberto. Pera. Isang bagay na hindi mo kailanman poproblemahin. Akala mo ba lahat ng tao ay ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig? Lumaki ako sa hirap. Lumaban ako para sa lahat ng mayroon ako ngayon. At hindi ko hahayaang isang batang lumpo ang sumira sa lahat ng pinaghirapan ko. Sa pag-amin niyang yon, tila gumaan ang kanyang dibdib. Inilabas niya ang lahat. Ang kanyang pinanggalingan, ang mga utang niya kay Rico Santos, ang loan shark, ang desperadong plano niyang gamitin ang trust fund ni Isabela para bayaran ito at para siguruhin ang kanyang marangyang buhay. Hindi mo naiintindihan, Roberto, sabi niya. Ang boses ay nagiging isang desperadong pakikiusap. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para mabuhay.
para makasama ka. Tumayo si Roberto. Dahan-dahan siyang naglakad paikot sa mesa hanggang sa kaharap na niya ito. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Tinitigan niya lang si Patricia na para bang unang beses niya itong nakita. Isang estranghera, isang halimaw na nagkubli sa anyo ng isang anghel. Ang pinakamasakit sa lahat, sabi niya, ang boses ay halos pabulong na, ay hindi ang pagsisinungaling mo sa akin tungkol sa pera. Ang pinakamasakit ay ipinagkatiwala ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko at sinaktan mo siya sa paraang hindi ko kayang isipin. Inabot niya ang kanyang cellphone. Isang pindot lang. Hello? Security? Nanlaki ang mga mata ni Patricia. Roberto, no. Please. Pakisuyong i-escort si Miss Patricia Alvarez palabas ng aking pamamahay. Siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakatapak sa lugar na ito. Ang mga gamit niya, ipasunog ninyong lahat. Roberto, hindi mo pwedeng gawin to sa akin! Sigaw ni Patricia. Ngayon ay nagwawala na. Mahal kita. Hindi, sabi ni Roberto. Ang boses ay walang emosyon. Hindi mo ako mahal. Ang mahal mo lang ay ang sarili mo. Pumasok ang dalawang security guard. Hinawakan nila si Patricia sa magkabilang braso. Nagpumiglas ito. Sumigaw. Nagmura. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang pangit na tunog na unti-unting humina hanggang sa tuluyan nang nawala. Naiwan si Roberto sa tahimik na study. Tumingin siya sa paligid. Ang lugar na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ngayon ay parang isang mausoleo, isang libingan ng kanyang mga maling desisyon. Ang bigat ng kanyang pagkukulang at pagkabulag ay dumagan sa kanya. Napaupo siya sa sahig, isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, humagulgol siya na parang isang bata. Isang iyak ng pagsisisi, isang iyak ng isang amang sa wakas ay nagising. Nang maubos na ang kanyang mga luha, tumayo siya. May kailangan siyang gawin, may kailangan siyang ayusin. Lumabas siya ng study. Sa may paanan ng hagdanan, naghihintay ang dalawang tao. Si Valentina, na tahimik na nakatayo, handa pa ring umalis, at si Isabela, na nasa kanyang wheelchair. Nakatingin sa kanya na may halong takot at pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Huminto siya sa harap ni Valentina. Tinitigan niya ang babaeng paulit-ulit niyang binaliwala. Ang babaeng ipinagpalit niya sa isang kasinungalingan. Walang salitang sapat, pero sinubukan niya. Patawad, sabi niya. Ang boses ay basag. Patawad sa hindi ko pakikinig. Patawad sa hindi ko paniniwala. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Magka-level na ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang maliliit na kamay nito. At sa'yo, anak ko. Hindi niya matuloy. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makaya. Patawad. Patawarin mo si Daddy sa lahat. Tinitigan lang siya ni Isabela. Ang mga mata ay parang malalim na balon ng mga sakit na hindi masabi. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong tumango. Isang maliit na tango na may kahulugang mas malalim pa sa anumang salita. Sa sandaling iyon, alam ni Roberto na mayroon pa siyang pag-asa. Mahaba pa ang daan, ngunit mayroon pa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig at tahimik na mansyon ng mga Montero ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Ang mga mabibigat na kurtina ay laging nakabukas. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Ang amoy ng takot ay napalitan ng amoy ng bagong lutong tinapay at sariwang bulaklak. Si Patricia Alvarez at ang kanyang mga kasabwat, kasama na si Rico Santos, ay nahaharap sa iba't ibang kaso. Ang kanilang mga pangalan ay nabanggit sa balita. Ngunit sa loob ng mansyon, ang pangalan niya ay isang bangungot na pilit ng kinakalimutan. Ang pinakamalaking pagbabago ay makikita
kay Roberto Monteiro. Hindi na siya ang CEO na laging nakakulong sa opisina. Natuto siyang umuwi ng maaga. Ang kanyang laptop ay madalas na nakasara at ang kanyang mga braso ay laging handang itulak ang wheelchair ng kanyang anak sa hardin. "Daddy, tingnan mo!" Sigaw ni Isabela isang hapon. Nakaupo ito sa damuhan, sa tabi ng isang blanket kung saan nakalatag ang kanyang mga gamit sa pagguhit. Si Valentina ay nasa tabi niya. Tinuturuan siyang ihalo ang mga kulay. Sa papel, gumuguhit si Isabela ng isang pamilya. Isang tatay, isang nanay, at isang batang babae na nakangiti. At sa unang pagkakataon, ang kanyang iginuhit ay puno ng matingkad na kulay. Pula, dilaw, at asul. "Ang ganda-ganda naman ng ginawa ng prinsesa ko," sabi ni Roberto. Umupo sa tabi nila. Ngumiti si Isabela. Isang nangiting totoo, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa tulong ng therapy, isang tunay na child psychologist sa pagkakataong ito, unti-unti niyang nalalampasan ang kanyang trauma. Hindi na siya takot magsalita. Hindi na siya takot ngumiti. Tumingin si Roberto kay Valentina. Matapos ang insidente, sinubukan pa ring umalis ni Valentina. "Tapos na po ang trabaho ko, sir," sabi niya noon. Ngunit pinigilan siya ni Roberto. "Hindi," sabi niya. "Ngayon pa lang nagsisimula ang trabaho natin." Nakiusap siyang manatili, hindi bilang katulong, kundi bilang kasama, bilang kaibigan, bilang gabay niya sa pagiging isang tunay na ama. Pumayag si Valentina, hindi para kay Roberto, kundi para kay Isabela. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, ang kanilang samahan ay lumalim. Nakita nila ang isa't isa sa kanilang pinakamasakit na kalagayan. At mula doon ay nabuo ang isang pundasyon ng respeto at pagtitiwala. Nagkukwentuhan sila tuwing gabi tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga kabiguan. Ikiniwento ni Valentina ang tungkol sa kanyang kapatid at sa unang pagkakataon, naiyak siya ng walang pagsisisi. Nakinig si Roberto at sa unang pagkakataon, tunay siyang nakaramdam ng empatiya. "Val," sabi ni Roberto ng hapong yon sa hardin habang abala si Isabela sa pagguhit. Tumingin ito sa kanya. "Salamat," sabi niya. "Salamat sa pagligtas sa aming dalawa." "Ginawa ko lang po ang tama, sir." "Roberto?" Pagtatama niya. "Roberto na lang." Ngumiti si Valentina. May ilang sandali ng katahimikan. Tanging ang huni ng mga ibon at ang tunog ng krayola sa papel ang maririnig. May gusto sana akong itanong sa'yo," sabi ni Roberto. Ang boses ay may halong kaba. Isang bagay na bihira para sa isang makapangyarihang lalaki na tulad niya. "Alam kong sobra-sobra na ang hinihiling ko. Alam kong hindi mo ito responsibilidad. Pero," huminga siya ng malalim, "hindi na namin kayang mawala ka pa. Ayaw na naming mawala ka pa sa buhay namin." Tumingin siya mula kay Valentina, papunta kay Isabela. "Maging ina ka ni Isabela, Valentina. Hindi dahil kailangan niya ng mag-aalaga, kundi dahil kailangan niya ng isang ina na tunay na nagmamahal sa kanya. Isang ina na katulad mo." Napatingin si Valentina kay Isabela. Ang bata ay pasimpleng nakikinig. At nang magtama ang kanilang mga mata, isang nag-aalab na pag-asa ang nakita niya sa mukha nito. "Maging pamilya tayo." Pagpapatuloy ni Roberto, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi isang pamilyang binuo para lang magmukhang perpekto, kundi isang pamilyang totoo. Bubuuin nating tatlo mula sa mga sirang piraso ng ating nakaraan. Naramdaman ni Valentina ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo ay nagbunga sa sandaling ito. Natagpuan niya ang isang bagay na hindi niya hinahanap. Isang tahanan. Isang pamilya. Tumingin siya kay Isabela, na ngayon ay nakangiti na,
ng buong buo, isang nangiting nagsasabing oo. Tumingin siya kay Roberto, isang lalaking natutong makita ang tunay na halaga ng pag-ibig at presensya. Dahan-dahan, tumango si Valentina habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng hardin na dati naging saksi sa kalupitan at kasinungalingan, isang bagong pamilya ang isinilang. Isang pamilya na hindi binuo ng dugo, kundi ng pag-ibig na nagligtas, pagpapatawad na naghilom, at isang pangako na hindi na muling hahayaang manaig ang kadiliman. Hinawakan ni Roberto ang kamay ni Valentina. Lumapit naman si Isabela at niyakap silang dalawa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang mansyon ng mga Montero ay tunay na naging isang tahanan. Makalipas ang 2 taon, ang hardin na dati naging saksi sa mga lihim at luha ay puno na ngayon ng tawanan. May isang maliit na pagdiriwang para sa ikasiyam na kaarawan ni Isabela. Ang mga bisita ay iilan lamang. Ang pamilya ni Valentina mula sa probinsya, si Manang Celia at ang therapist ni Isabela. Si Roberto, na hindi na laging nakasuot ng business suit, ay abala sa pag-iihaw. Ang bawat ngiti niya ay totoo, hindi napilit. Ang mga guhit ng pagod sa kanyang mukha ay napalitan na ng mga linya ng kaligayahan. Sa isang sulok ng hardin, sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakaupo si Valentina habang binabasa ang isang libro. Ang singsing sa kanyang palasingsingan ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. 1 taon na silang kasal ni Roberto. "Mama, Daddy, tingnan niyo!" Isang boses ang tumawag sa kanila. Pareho silang napalingon. Si Isabela. Nakatayo ito, hawak ang 2 saklay. Ang kanyang mga binti ay sinusuportahan ng makabagong leg braces. Ngunit nakatayo siya, mag-isa. Dahan-dahan, sa nanginginig, ngunit determinadong mga hakbang, naglakad siya palapit sa kanila. 1, 2, 3 hakbang. Nabitawan ni Valentina ang kanyang libro. Si Roberto ay napatigil sa pag-iihaw. Ang lahat ng bisita ay natahimik, pinapanood ang himala. Nang makarating siya sa gitna, ngumiti si Isabela ng napakalawak. "Kaya ko na!" Tumakbo si Valentina at si Roberto. Hindi para saluhin siya, kundi para yakapin. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa. Isang buhol ng tawanan at masayang luha. "Ang galing-galing mo, anak!" sabi ni Valentina, hinahag ka ng buhok nito. "You are the strongest person I know." Bulong ni Roberto. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Nang kumalas sila sa yakap, may iniabot si Isabela na isang papel. Ang kanyang pinakabagong obra. Hindi na ito madilim, hindi na ito malungkot. Ang nasa papel ay isang larawan ng 3 tao na magkahawak kamay. Isang mataas na lalaki, isang babaeng may mahabang buhok, at isang batang babae na nakatayo sa pagitan nila. Hindi na naka-wheelchair. Sa likod nila ay isang bahay na may bukas na mga bintana. At sa itaas ay isang malaking araw na nakangiti. Tumingin si Roberto kay Valentina. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangan pang sabihin. Sinong mag-aakala, bulong niya, na ang lahat ng sakit ay magiging ganito? Ngumiti si Valentina, hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi iniiwasan ng bagyo. Sagot niya, sinasabayan nitong sumayaw sa ulan hanggang sa muling sumikat ang araw. At sa hardin ng mga bagong simula, sa ilalim ng araw ng pag-asa, ang pamilyang binuo ng pag-ibig ay tuluyan ng nabuo at naghilom.